Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mika Pastor at aking ilalahad ang aking natutuhan sa daily devotion natin ngayong araw na pinamagatang God's timing is perfect. So, ang scripture po natin ngayon ay tungkol sa kwento ng buhay ni Abraham at Sarah. Ito po ay tungkol sa nagnagantay po sila ng matagal na panahon para po sa perfect timing ni Lord na matupad po yung hinihiling nila or yung pangako po ni Lord na bigyan po sila ng anak kahit na lipas na po sila sa panahon. So, ang scripture po natin ngayon ay magmumula sa Genesis chapter 21 verses 1 to 2 kung saan ay ipinanganak na po si Isaac. Dito po ay bumisita o bumalik po si Lord kay na Abraham at Sarah at tinupad niya po yung pangako niya na bibiyayaan niya po ang mag-asawa ng anak. At sa edad po na 100 si Abraham at 90 si Sarah ay nagkaroon po sila ng anak na lalaki na si Isaac po. Now, ang teachings po natin ngayong araw ay tatlo. Una po, God's visitation is certain. Dito, bibisitahin o babalikan tayo ni Lord at tutuparin niya yung pangako niya. Hindi niya tayo makakalimutan. Lahat ng hinihiling natin ay tatandaan niya, tatatak sa kanya. Tapos, bibisita siya o babalik siya sa atin para tuparin niya yun. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham at Sarah na akala ni na Abraham at Sarah ay hindi na sila magkakaanak. Pero si Lord bigla siyang bumalik o bumisita sa kanila. At sa pagbisita o pagbalik niya ay tinupad niya yung pangako niya sa kanila. Dito gagawin ni Lord ang lahat ng pinangako niya. Lahat ng sinabi niya na anak, kagaya dito kay na Abraham at Sarah, anak, bibigyan ko kayo ng inyong supling. Bibigyan ko kayo ng anak na lalaki. Tutuparin niya yun dahil lahat ng sinasabi ni Lord, lahat ng binibitawan ni Lord na pangako ay tinutupad niya. Dahil nga sa Diyos, lahat ng hinihiling mo sa Diyos ay natutupad kung akma to sa will and plano niya para sa iyo. Second teaching ay God's plan cannot be thwarted o hindi napipigilan o nahadlangan ng sitwasyon o ni Satanas ang mga plano niya para sa iyo. Dahil si God ay sovereign. Yung mga plano niya, kahit na anong obstacles, kahit na anong problema, kahit na anong bagay na nandyan para ipatigil yung plano niya para sa iyo, ay hindi yun matitigil. Dahil itong plano na to, parang untouchable siya. Yung plano na yan, nakatakda talaga yan para matupad. Kaya dapat magtiwala tayo na lahat ng plano o will ni Lord para sa atin ay matutupad o ma-aaksyonan o mapupunta sa atin yung will and plano ni Lord. Kasi hindi siya mababago, hindi siya mauurong, hindi siya mamamadali. Lahat ng plano ni Lord ay akma na sa time at hindi talaga siya mapipigilan kahit na sino man ang pumigil dyan, kahit na ano man ang pumigil dyan. Dahil yan ang plano ni Lord, ang sovereign being sa ating lahat. Third teaching is, God's schedule is always on time. Kagaya nga ng daily devotion kahapon, kailangan nating magtiwala sa plano ni Lord. Lahat ng plano niya ay perfect timing. Minsan nagmamadali tayo dahil kumikilos tayo ayon sa timing natin. Kaya iniisip natin, Lord, bakit po ang tagal? Bakit po parang hindi natutupad na yung pinangako nyo? Lord, bakit parang pong hindi nyo ako naririnig? Kasi nga po, nagmamadali tayo. Dahil kapag humiling tayo, iniisip natin, ngayon o bukas na, maibigay na ni Lord sa atin. Pero hindi ganun po yun. May perfect timing para po doon. Dahil kung madaliin yun, baka hindi yun nakakabuti. Di yun makakabuti para sa atin. Kaya may perfect timing si Lord para doon. Tapos po, next ay ang ating application for today. First, pray for God's visitation. Halimbawa, sabihin natin sa pray natin,
Lord, pakitaan niyo po ako ng pabor niyo. Dahil through sa visitation po ni Lord, parang dun niyo po siya tinatawag. At sa pamamagitan ng pagtawag na yun, ayun yung kung saan na tutuparin ni Lord yung pangako niya sa inyo. Pero hindi po ibig sabihin na nag-pray kayo na, Lord, bisitahin niyo naman po ako, pakita naman po kayo sa akin, come in my aid. Hindi naman po ibig sabihin na hindi natin kapiling si Lord. Kapiling natin si Lord bawat segundo ng buhay natin. Pero specifically po natin na pinagpe-pray na mag-come siya sa aid natin. Dahil nga po nagsusumikap tayo na magdasal o humiling sa Lord para po sa mga pangako na tutuparin niya sa atin, para sa atin. Second application, trust God's one and unchanging plan. Si Lord, isa lang po ang plano niya. Wala po siyang plan B, C, D, E, etc. Iisa lang po yung plano niya. Kaya po, kahit na anong mangyari, kahit na mag-fail ka po, kagaya po niya ni Abraham na, tungkol sa panganganak, na may plano siya na magkaanak si Abraham. Kahit na nag-fail po si Abraham na magkaanak sa tamang edad, ay natuloy pa rin po yung plano ni Lord. Dahil binigyan niya po o binayaan niya po ng anak si Abraham at saka si Sarah nang sa 190 years old. So kahit na marami pong hadlang para po sa plano ni Lord, ay hindi po yun nagbabago. Dahil iisa lang po yun. At lahat po ng plano ni Lord ay natutupad. Kahit na nag-fail yung mismong tao na plano ni Lord para po doon, si Lord, ginagawa niya po lahat para po matupad yung one and unchangeable plan niya para sa atin. Now, third application po is wait patiently on God's schedule. Kagaya nga po nung devotion kahapon, kailangan po nating maghintay para po sa perfect timing ni Lord para ibigay sa atin yung blessing o yung hinihiling natin at para matupad niya po yung pangako niya. Dahil si Lord po ang may alam kung kailan po natin gagamitin o kailan po natin kailangan yung hinihiling natin. Dahil nga po, siya ang piloto o driver ng buhay natin. Kaya alam niya po kung saan patungo yung buhay natin. Kagaya nga po ng halimbawa ni Pastor Russell na hindi po natin kayang madaliin yung piloto. Hindi po natin kayang sabihin sa piloto na gusto ko 7:30 nang umalis yung eroplano. Ang sabi ng piloto, hindi, 8 ang nakaschedule na paglipad ng eroplano. Parang kay Lord lang po. Hindi nyo po pwedeng madaliin na halimbawa na, Lord, gusto ko po ngayon magkaroon na po ako ng kotse. Pero sabihin sa'yo ni Lord, anak, hindi pa ngayon. Sa mga susunod pa na buwan o taon, kung ano yung plano sa inyo ni Lord, doon niya itutupad. Dahil kapag nagmadali tayo na inaapura natin si Lord, parang may chance na mapapahama ka kaya hindi mo na binibigay sa iyo yun ni Lord ngayon. Baka maaring meron maging masamang epekto sa iyo, sa buhay mo, sa mga tao sa paligid mo, kaya hindi pa tinutupad sa iyo ni Lord. O kaya hindi pa binibigay sa iyo ni Lord dahil gusto niya muna na matuto ka sa buhay. Na paghirapan mo muna yun bago mo makuha. Dahil hindi lahat ay instant. Pinaghihirapan mo na isang bagay bago maibigay sa iyo. So, ang discussion po natin for today is, why should we trust in God in times of waiting? Bakit nga po natin kailangan hintayin si Lord? Bakit kailangan natin maghintay ng sobrang tagal para po makuha yung hinihiling natin? Gaya nga po ng sabi ko, si Lord ang pilot o driver ng buhay natin. So, kailangan po nating maghintay sa Kanya para dalhin niya po tayo sa destinasyon natin sa buhay. Kailangan po nating maghintay at magtiwala sa Kanya para po maisakatuparan niya yung plano niya para sa atin. Parang po kapag sumasakay tayo ng jeep, naghihintay tayo na masasakyan natin ng jeep. Tapos po kapag sakay natin, maghihintay tayo para
papunta sa destinasyon natin. Minsan umaabot po tayo ng ilang oras na biyahe. What more po itong ilang weeks, ilang months, ilang days, ilang years tayong naghihintay para po sa perfect timing ni Lord, para po sa plano niya para sa atin. Kaya ngayong araw na po na ito, ang ating kailangang pakatandaan ay we should wait para sa perfect timing ni Lord para po matupad ang kanyang mga pangako sa atin. Yun lamang po at maraming salamat.